pag-usapan natin itong shinare ni Crizet patungkol po dito sa nangyayari sa PhilHealth. Na itong PhilHealth pala ay sobrang laki na po ang nabawas na pera dito. Bankrupt na pala itong PhilHealth na ito, ha? Bankrupt na ang PhilHealth. At isa sa mga credible source is nagsasalita na patungkol po sa pagka-bankrupt ng PhilHealth. Dati nang sinabi ni Bongbong Marcos na PhilHealth is doing good. Kahit i-zero budget pa nating PhilHealth, mas lalong paiigtingin natin yung PhilHealth. Pero yun pala, ayon sa credible source ni Crizet, dito, bankrupt na pala itong PhilHealth. Bankrupt na. Kaya nga sabi ko, kawawa na naman ang taong bayan dito sa pambubudol ng mga taong ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan. Sa mga alam mo aga akong natulog kagabi. Pero yung cellphone ko naka-play lamang po sa mga balita ng nangyayari kasi ang dami pong balita kahapon eh. Grabe po, sumabog po ang mga balita, no? Sa mga iba't ibang distrito ng ating bansa, no? Ito, yung una nating pag-uusapan din dito is itong si Crizet, no? Itong isa sa mga writer pala itong si Crizet. Dati na natin sinabi na si Crizet po ay hindi vlogger kasi wala po siyang YouTube channel. Tapos hindi po monetize ang kanyang Facebook kasi ginamit ng kanyang profile para mag-react sa mga kabalastugan ng gobyerno. Itong si Crizet, pag-usapan natin itong shinare ni Crizet patungkol po dito sa nangyayari sa PhilHealth. Na itong PhilHealth pala ay sobrang laki na po ang nabawas na pera dito. Bankrupt na pala itong PhilHealth na ito, ha? Bankrupt na ang PhilHealth. At isa sa mga credible source is nagsasalita na patungkol po sa pagka-bankrupt ng PhilHealth. Dati nang sinabi ni Bongbong Marcos na PhilHealth is doing good. Kahit i-zero budget pa nating PhilHealth, mas lalong paiigtingin natin yung PhilHealth. Pero yun pala, ayon sa credible source ni Crizet, dito, bankrupt na pala itong PhilHealth. Bankrupt na. Kaya nga sabi ko, kawawa na naman ang taong bayan dito sa pambubudol ng mga taong ito. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon, no? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay, so simulan na natin ha. Marami pa tayong pag-uusapan. Ito ngang nangyari po kay Crizet, di ba? Na si Crizet po ay pinatawag dyan sa Kongreso. At nung napansin po natin na itong si Crizet ay kasali pala sa ipinatawag dyan sa Congress at merong pinost itong si Crizet. Ito ay patungkol po sa PhilHealth. Marami na pong nagrereklamo patungkol dyan sa PhilHealth. Kasi po, pera ng taong bayan, yung mga nagko-contribute dyan sa PhilHealth, halos lahat naman tayo, di ba? At ang PhilHealth po ay laking tulong po sa atin na every time meron tayong ma-admit tayo sa hospital, meron magkasakit man tayo, itong PhilHealth na ito, isa ito sa mga tutulong po sa mga bayarin natin sa hospital. Ngayon, nung zinero budget nila itong PhilHealth dyan sa BICAM, galit na galit po ang taong bayan doon. Nung nagalit po ang taong bayan sa bakit zinero nila ang PhilHealth, nagpapaliwanag itong si Bongbong Marcos na kahit i-zero raw ang PhilHealth na budget, mas lalo pa naming paiigtingin ang PhilHealth, di ba? Nag-promise na naman si Bangag na pagagandahin pa nila ang programa dito sa PhilHealth para lang makatulong sa taong bayan. Pero dati na pong mga nagsasabi itong mga political analyst na binubudol na naman tayo nitong si Bongbong Marcos na yan sa usaping PhilHealth. Kasi meron na naman siyang mga promises na paiigtingin namin ang PhilHealth sa mga tulong, ganyan. So huwag kayong mag-alala kung i-zero budget natin ng PhilHealth. Yan ang kanyang mga promises, di ba?
Ngayon, eto po, si Crisette po, pinatunayan ni Crisette sa kanyang mga natuklasan. Eto, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Shinare ito ni Crisette ha. Shinare ito ni Crisette. At bago ito shinare ni Crisette, is nakaka-alarma po itong shinare niya. Kasi patungkol po ito sa PhilHealth. Ayan yung mukha ni Ralph Recto, mukha ni Martin Romualdez nasa gitna. Para talagang siya yung presidente. Tapos si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos na ang kanyang vice president lang. Parang vice president yung Parang vice president lang si Bongbong Marcos dito. Diba? Sa gilid. Alam niyo guys, yung aking asawa nakakatakot. Bigla na lang sumupot dito sa aking gilid. Parang, alam niyo yung Insidious na horror movie? Nakakatakot eh. Bigla na lang susulpot dito sa gilid ko. Pagpasensyaan nyo na, bigla akong kinabahan dito ha. Yung aking asawa biglang susulpot dito sa gilid ko, sa studio ko. Tapos, ayan, sa gilid si Bongbong Marcos, nagbukhang vice president ni President Romualdez. Wala talaga itong gobyerno natin. Sila yung mga nandyan sa picture. Ano ba ang nangyari sa PhilHealth? Ang PhilHealth lang naman, itong Bimbo Hernandez. Bimbo Hernandez ba? Si Sir Bimbo? Teka muna, kasi hindi ko makita eh. Yan, si Bimbo Hernandez nga. Sir Bimbo, maraming salamat sa $9.99, Sir Bimbo. Thank you, Sir Bimbo. Ayan si Sir Bimbo eh. Nagpakapi talaga. Sir Bimbo, thank you, Sir Bimbo. Ayan. Thank you. Ganun si Sir Bimbo. Thank you. Sabi ni Sir Bimbo Hernandez, makakarma din yung mga congressman na yan. Ito pa, Sir Bimbo pakinggan mo. Ang nangyari po sa PhilHealth ngayon, Justice Amy Lazaro Javier said, Associate Justice Amy Lazaro Javier, sabi niya, na it is repeatedly highlighted, that in its letters to PhilHealth, sabi ng COA, ito ang sabi ni Justice Amy Lazaro Javier, sabi ng COA, for many years, sa maraming taon, at least 3 years, 2021, 2022, at itong 2023, the reserve fund of PhilHealth is much less than its actuarial fund. Anong ibig sabihin? Sa 2021 raw, so 3 years ito 2021, 2022, 2023, ang reserve fund ng PhilHealth, bumaba much less than its actuarial fund. Sa mga hindi po alam kung ano ang actuarial fund, pati nga ako eh. Basta actuarial fund. In short, para to make the long story short about this PhilHealth, in short, kulang ang pera for improved health services kasi ginamit ito para sa ibang bagay. Sakit sa bangs. Sabi ng PhilHealth, sabi ng konteksto ng balita na ito, PhilHealth is actually bankrupt. Bankrupt na po ang PhilHealth. So, ito, Associate Justice Amy Lazaro Javier, hindi naman siguro nagpipeki ng balita ito, di ba? Shinare ito ng Minda Vote page. Mag-follow kayo dyan. So saan na yung sinabi ni Bongbong Marcos na mas paiigtingin pa nila itong PhilHealth? Ano na naman kayo? Nagtatanong lang kami, Bongbong Marcos Mabubudol ba na naman kami dito? Mabubudol ba kami dito na naman? Parang tumatumbling na yung Tagalog ko eh. Tumatumbling na talaga yung Tagalog ko dito eh. Mabubudol na naman kami dito? Kasi sa totoo lang, sinabi mo, huwag mag-alala ang taong bayan sa pag-zero ng budget ng PhilHealth dyan sa national budget sa 2025. Then actually, meron nang nagsasalita na bankrupt na pala ang PhilHealth. Ang tanong ko sa inyo ngayon, wala ba kayong pakiramdam kung ano ang magiging mangyari sa taong bayan? Yung mga kawawa nating mga kababayan na
umaasa lang po dito sa PhilHealth? Yung mga nagkakasakit? Baliwala lang ninyo? Kawawa? Bakit kailangan nating ibudol ang taong bayan? Sabi nyo, paiigtingin, yun pala, bankrupt na pala yung PhilHealth. Kasi ginamit. Walang problema ha, malaki ang pera ng PhilHealth. Malaki ang pera ng PhilHealth kasi po, nagko-contribute naman tayo dyan, di ba? Yung mga quarterly, ganun. Oh, pera yun ng PhilHealth. The people deserves, ha? Kung ano man ang kanilang binayad sa PhilHealth, kung magkakasakit sila. Bakit kailangan nyo kunin ang budget ng PhilHealth para gamitin ito sa ibang bagay? Di ba? Bakit isasakripisyo ninyo ang kalusugan ng mamamayang Pilipino gamit ang pera dito sa PhilHealth? Pera yan ng tao eh. Gamit ninyo sa ibang bagay eh. Di ko alam kung sa unprogrammed funds ba yan, kung ano ba yan. Nakakasakit eh. Nakakati sa ulo itong ginagawa ninyo. Bakit kailangan gamitin ninyo? Hindi nyo pera yan. Pera yan ng mga taong nagbabayad sa PhilHealth. Di ba? Itong si Nangdo, ang ganda ng mga topic tapos may tawa-tawa. Kung ayaw mo, dito, umalis ka. Oh, wag mo akong bulahin. You are a troll farm. Baka BBM ka, alis ka dito. Alis ka dito. Ayaw namin ng mga negative dito. Di ba? Imagine that one. Saan ka ba makakita ng gobyerno? Ha? Pondo ng isang ahensya. Gagamitin sa iba? Only in the Philippines. Only in the Philippines talaga. Hindi ko na maiintindihan eh. Di ba? Sabi nga ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, PhilHealth is actually bankrupt. Oh, bankrupt kasi ziniro nyo eh. Wala kayong pakialam sa PhilHealth eh. Kasi kayong mga mayayaman, meron kayong pera pambayad sa ospital. Pero itong mga pobre nating mga kababayan, umaasa. Isa kami sa mga umaasa dito sa PhilHealth. Na at least, meron madidaksyonan yung aming mga bayarin sa hospital. Oh, isa ako dito sa mga nalulungkot eh. Kasi po ako, magulang ko. Yung mama at papa ko, mga senior citizen na yun. Oh, every time na maho-hospital sila, talagang gamit namin itong PhilHealth. Yung mga kapatid ng asawa ko, mga na-hospital sila. Malaking bagay. Ha? Dalawa yung mga lalaking mga kapatid ng asawa ko ha. Sabay-sabay pang nagka-hospital ng 2024. Nakikita namin kung gaano kaimportante ang PhilHealth sa aming Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman